Siya ang dating top-rated boxing prospect ng Pilipinas na naging pambato natin sa World Championship. And he comes in with a right hand. Look at the challenger from the Philippines, Genesis Servania. He's giving Isaac down. Sa panahon ng kasikatan ng Ala Boxing Stable, isa sa mga nadiskubre nilang talento ay ang tubong Bacolod City, Negros Occidental na si Genesis Servania. Nagsimula si Servania sa professional boxing noong 2009. Dahil sa sipag niya sa ensayo at sa gabay ng head coach ng Ala Gym na si Edito Villamor, sunod-sunod ang mga panalo ni Servania. Unti-unti siyang nakilala ng mga Pinoy boxing fans, lalo na sa kanyang mga eksplosibong kombinasyon. Noong June 2012, nabigyan ng pagkakataon si Servania na lumaban para sa WBC International Silver Super Bantamweight title at nakalaban niya ang veteranong Mexican fighter na si Genaro Garcia. Matibay man ang kanyang kalaban, pero nanalo pa rin si Servania via technical knockout sa round 12. Noong March 2, 2013, lumaban si Servania sa Indonesian fighter na si Angki Angkota para sa WBO Asia Pacific Super Bantamweight title. Sa opening rounds ay naging maingat si Servania dahil alam niyang hindi rin basta-basta ang kanyang kalaban. Si Angkota ay dating world title challenger at nakalaban na niya ang mga Mexican champions na sina Jorge Arce at Fernando Montiel. Dito sa round number 3 ay nagsimula na sa pagbitaw ng kanyang matutulis na kombinasyon si Servania, ngunit hindi ito ininda ni Angkota at sinabi pa niya na kaya daw niya ang mga suntok ni Servania. Subalit patuloy ang pag-target ni Servania sa mukha ng kanyang kalaban. At dahil dito ay nagkaroon ng sugat sa ibabaw ng kaliwang mata ni Angkota at mas lalong naging agresibo si Servania sa pag-atake sa kanyang kalaban. Hindi na kinaya ng Indonesian fighter na magpatuloy pa sa bakbakan. At dahil dito ay tinigil na ng referee ang laban at panalo si Genesis Servania via technical knockout sa round 7. 2 buwan matapos ang kanyang laban kay Angkota, muling umakyat sa boxing ring si Servania at tinalo niya ang isa pang Indonesian fighter na si Isaac Jr. via 3rd round knockout. At sa kanyang unang laban sa labas ng ating bansa, nasubukan si Servania sa isang former world title challenger ng Japan na si Konosuke Tomiyama. Ginanap ang laban ni Servania at Tomiyama sa Cotai Arena sa Macau, China noong July 27, 2013. Mainit agad ang simula ni Servania dahil sa 30 seconds pa lamang ng round 1, napabagsak niya ang Japanese fighter gamit ang isang malakas na left hook. Bumanat ng solid combination si Servania upang tapusin na sana ang laban. Subalit matibay rin talaga ang Japanese fighter. At sa sobrang kumpiyansa ni Servania, natamaan siya ng isang mabilis na jab at bumagsak ang ating pambato. At dahil sa epektibong mga patama ng Japanese fighter, bagsak na naman si Servania sa ikalawang pagkakataon sa round 1.
Mabuti na lang at na-save by the bell pa ang ating kababayan. Sa third round ay nakaganti naman si Servania dahil isang malakas na kanan ang tumama kay Tomiyama at bumagsak na naman ang Japanese fighter. Unti-unting nakontrol ni Servania ang tempo ng laban dahil mas marami siyang mga patama. Maganda na sana ang bakbakan ng dalawang fighters, subalit nagkaroon ng sugat sa kaliwang mata ni Servania at nagdesisyon ang ring officials na itigil na ang laban sa round 9. Nag-celebrate agad si Tomiyama dahil akala niya siya ang panalo via technical knockout. Subalit headbutt daw ang dahilan sa sugat ni Servania, kaya ang scorecard ng mga judges ang pinagbasihan sa resulta ng laban. At panalo dito ang ating kababayan via technical split decision. At pagkatapos ng laban sa Macau, dalawang former world champions ang nakalaban ni Servania. Tinalo niya si Rafael Concepcion via technical knockout sa round 2 noong October 26, 2013. At sinundan naman ito ng technical knockout win laban sa former world champion ng Venezuela na si Alexander Munoz noong March 1, 2014. Dahil sa sunod-sunod na panalo ni Servania laban sa mga former world champions, nilagay siya bilang WBO rank number 2 sa Super Bantamweight Division at naunahan pa niya si Nonito Donaire na rank number 3. Subalit noong 2015 ay umalis si Servania sa Ala Boxing Gym at lumipat siya sa Japan. At doon sa Japan ay nagkaroon ng 3 sunod na panalo si Servania. At noong 2017, umakyat ng timbang si Servania para sa kanyang unang world title fight laban sa undefeated WBO featherweight champion Oscar Valdez. Sa round 4 ay napabagsak ni Servania si Valdez, subalit nakaganti naman ang Mexican champion sa round 5 dahil napabagsak naman niya si Servania. At kahit natalo ang ating kababayan via unanimous decision, pinuri ng mga boxing fans ang performance ni Genesis Servania. Nakapagtala ng 2 panalo si Servania at noong February 2018, pinapirma siya ng kontrata sa ilalim ng Top Rank Promotions ni Bob Arum. Lumaban si Servania sa boxing card ng Top Rank noong September 28, 2018 at tinalo niya si Carlos Carlson via third round knockout. Subalit noong February 2019 ay natalo si Servania sa kanyang laban kontra kay Carlos Castro via unanimous decision. Bumalik sa Japan si Servania at kinuha rin siya bilang sparring partner ng Japanese monster na si Naoya Inoue. At noong August 14, 2021, nabigyan ng pagkakataon si Servania na lumaban sa undefeated prospect na si Andres Cortez, subalit natalo ang ating pambato via first round knockout. Ito ang unang fight ni Servania sa panahon ng COVID pandemic at medyo hindi talaga siya nakapag-focus sa ensayo. Natalo rin si Servania sa mga kamay ng former world champion Ryosuke Iwasa via fourth round knockout noong October 25, 2022. Nagkaproblema sa timbang si Servania at sumobra siya ng 10 pounds kaya nahirapan siyang talunin ang Japanese fighter at natalo siya via knockout. Pero sa kabila ng magkasunod na talo,
hindi pa rin sumuko si Servania. At sa kanyang latest fight sa Vietnam, sa November 18, 2023, nakalaban niya ang Indonesian veteran na si Waldo Sabo. Subalit overweight na naman si Servania, kaya ang kanilang laban ni Waldo Sabo ay ginawa na lang exhibition fight at panalo naman si Servania via second round knockout. Khẳng lần thứ hai, Waldo Sabu nằm sàn và lần này thì khó có thể dậy rồi. Sa edad na 31 anyos ay may pag-asa pa naman si Servania na muling makabalik sa kampyonato. Subalit kailangan talaga niyang mag-focus sa training at conditioning upang magtagumpay siya sa kanyang mga laban ngayong 2024. Rigondeaux. Oh, Casimiro got him.